Posibleng tumaas na ang presyo ng tinapay bago matapos ang buwang kasalukuyan. Ito'y sa sandaling ituloy ng Tariff Commission ang pagpapataw ng dagdag na 13% tax sa imported na Turkish flours. Nakapanayam ng aming kasamang si George Bandola, ang President Emeritus ng Filipino Bakers Association kahapon. At narito ang kanyang report. Bago matapos ang buwan, hindi na raw mapipigilan ang pagtaas ng presyo ng Pinoy Pandesal at Pinoy Tasty. Sabi ng mga Filipino-Chinese bakers, kailangan nilang patungan ng 150 ang per peraso ng Pinoy Pandesal at 3 pesos naman sa isang loaf ng Pinoy Tasty. Sakaling ituloy na nga ng Tariff Commission ang pagpapataw ng dagdag na 13% tax sa mga imported na Turkish flour, mapipilitan ng mga bakers na magtaas na rin ang presyo. This is supposed to be a Tariff Commission. Bakit sila nagde-decide na kagad? Hindi pa na umpisa na sumagot yung mga turkey importers. Nagpipreem na sila. Kaya kami, wala kaming magagawa. Kung hindi, tataas din kami ng mga 3 piso. Kinumpit namin. At the same time, pumayag na rin ang DTI sa amin sa August 20 na 3 piso itataas sa Pinoy Tasty at 150 doon sa Pinoy Pandesal. Sabi ni Mr. A, bumagsak ang usapan sa pagitan ng pamahalaan at mga bakers makarang ipilit ng mga local flour millers na taasan ang buwis ng mga imported na harina. Kung tataasan ang buwis sa mga imported flours, magiging kapantay na nito ang presyo ng lokal na harina o harinang Pinoy. Tapos bigla na lang nila aalisin yung turkey flour, which we are already enjoying it. Tapos mapipilitan kami tumaas ang presyo. Kaya ang mga tao kumakain ng pandesal, lalo na kumakonti at hindi ipoprotect yung mga malalaking mga giant flour mill na still so-called na safeguard tariff for 20%. Yun ang mali. Samantala, nananawagan naman ang Turkish flour importers na suspindihin muna ang pag-i-impose ng dagdag na taripa sa mga imported flours. Tanahan ni Ernesto Chua ng Turkish-Philippine Business Council ang mga aligasyon ng mga local flour millers na itinatapon sa Pilipinas sa mga murang harinang galing Turkey. Kumpara naman sa harinang Pinoy, mas mura ng dihamak ang mga imported, kaya ito ang tinatangkilik ng mga panadero, lalo na sa paggawa ng murang Pinoy Pandesal at Pinoy Tasty. Postpone mo nila yung hearing dito sa usaping ito sa isang taon na lang. Kasi nalalapit na itong Christmas and New Year season na malaki ang konsumo ng harina. So, total, hindi naman nalulugi itong mga flour miller, pwede na nilang hindi iporsige. 750 pesos lang per 25 kilogram ang inaangkat na hard flour galing Turkey, samantalang 900 ito mula sa mga local flour millers, habang 620 pesos naman ang soft flour na imported, pero 720 pesos kung bibilhin mula sa mga natatanging 5 local flour millers. Pangamba ng mga Turkish flour importers, mabibigyan lamang ng malaking tubo ang mga local flour millers kung magpapantay ang presyo ng mga imported at locally produced. Maraming panaderya ang mahihirapan kung hindi man ay mas magmamahal ang presyo ng tinapay at ilang bilihin. Ang mas maapektuhan yung food industry na gamit ng flour. Hundreds of thousands na SME ang magsasara niyan kung walang Turkish flour. Dahil sa Turkish flour, naging competitive ang mga at affordable yung mga produkto nila. Like mga noodles, yung mga biscuits. Kung bibili itong mga SME na to ng harinang lokal, hindi nila maibebenta yung produkto nila sa mababang halaga. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.